nyo ho, 2 weeks ago, ang Kongreso nag-approve ng ruling. Ang sabi ng Kongreso, we are allowed to do virtual session, virtual committee hearings. Meaning, voice and vote. Pinayagan ng Kongreso 2 weeks ago. Yung nangyari na dati daw sinasabi lang, iba yung kay Senator De Lima, iba yung kay Senator Trillanes. Totoo po yun. Kasi ang ginawa nila, resolution. A particular resolution to allow a particular senator. Ito hong ginagawa nila Senator Marcoleta, yung kanyang motion, is an amendment of the rules of the Senate. Section 136. Ang sinasabi doon ay ipapayagan natin ang mga senador, because of their circumstance lahat, ay payagang bumoto at dumebate sa Senado. So yun no ang diferensya doon sa issue nila. Ngayon ang naging debate nung nakaraan sa Senado, kasi nagmotion si Senator Marcoleta, idinaan sa committee, sa Rules Committee. Ang sabi nila, hindi pa constituted yan eh. Bakit natin iti-take up ngayon? Dapat may committee report. But actually, yung sinasabi, the plenary o yung pangkabuuan is the highest body of the Senate. Siguro, nakita nila, sige, wag na natin ipilit ngayon, next week na natin ipasok yung motion. But that is a motion to amend the rules of the Senate. Actually, the existing Senate rules now, during COVID, inaalaw talaga nila yung virtual Zoom for committee hearings. Yes, because of COVID. But now, it is an amendment of the rules. Ngayon, papasok ako dun sa posisyon ng majority as of now. Ikukulong mo yung mga kasama ko on the basis of a Yusek Bernardo affidavit? Tatanggalan mo sila ng boses? Tatanggalan mo sila ng boto? Na kinakatawa nila ang maraming Pilipinong bumoto? Why will I deny you that? Kasi ang gusto nila, pag walang virtual voting, presence in the Senate. Yan ang nangyari kay Senator Bato. Dahil requirement nila, kailangan may physical presence ka. And nung noong araw niloloko si Senator Bato, sabi hindi, nagtatakot ka, nagtatago ka. In fact, kitang-kita natin yung nangyari. Hinabol siya, aarestuin siya. So yun yung gusto nilang gawin. Bawasan ang majority. Mawala ng physical presence para muli matanggal nila ang Blue Ribbon Committee at sila ulit ang mamuno. Babalik ako. Yang amendment niyan, yang gulo niyan, Blue Ribbon Committee hearing. Ang apila ko sa minority, pagbigyan lang nila. 2-3 hearings ang Blue Ribbon. Lumabas ang katotohanan. Pagkatapos, kunin nila ulit ang Senate majority. Palabasin lang nila ang totoo at malaman ng taong bayan.